Magandang hapon sa inyong lahat, sa buong kapuluan, sa ating mga kasapi ng RAM Revolutionaryong Alyansang Makabansa. Ngayon, araw ng Sabado, Pebrero 21, tayo ay nandito sa Quezon City Memorial Circle. At tayo ay lumalahok sa paggunita ng 1986 EDSA People Power Revolution. Ito ay importante na pirmi nating naaalala, lalo na ang mga leksyon na dapat nating matutunan bilang Pilipino. Dahil noong mga panahon na yon, ang isang napaka-importanteng bahagi ng ating kasaysayan ay naibalik ang demokrasya dito sa ating bansa. Nagkaisa ang taong bayan noong 1986 at sa People Power Revolution. So ngayon ito ay ginugunita dito sa lugar na ito. At napaka-importante na pirmi nating dapat ito nakatanim sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Kasi, pag darating na naman ng malaking problema, katulad ngayon, napakalaki ng problema ng ating bansa. So, yung katulad nung nangyari noong 1986 sa People Power EDSA Revolution, ito ay isang pangyayari na dito tayo maasa doon sa mga sobrang lalaki ng problema. Ang kailangan natin, people power, magkaisa sa isang matahimik na paraan, para lang sa ganon makamit natin yung gusto natin na mangyari. At tulad ngayon, masyadong laganap at talamak ang korupsyon. Hindi lang itong mga nakaraang taon, kundi yung nagdaan na 10 taon. Pera ng bayan, ninakaw. Hindi lang daang milyon, kundi bilyon. Trilyon pa nga. Dapat yan para sa tao, para sa atin, para sa inyo. Para sa mga anak nyo, sa mga apo. Ayan. Kaya dapat sariwain natin yung EDSA Revolution People Power 1986. Para yan ang pwedeng maging inspirasyon natin para wag tayong bumitaw, wag tayo sumuko. Wag natin sabihin na okay lang yan. Basta na magkaroon ng laganap na corruption. Di bali na yan. Lahat naman sila, ganyan. Hindi ganon. Hindi ganon. Dapat wag tayong mawawala ng pag-asa. Hindi pwedeng hindi eh. Kasi oras na pinabayaan natin yan, babaksak ang Pilipinas. Babaksak tayo, tayong lahat. Kasi mababaon tayo sa utang, tapos walang serbisyo, yung sa kalusugan, yung mga nagkakasakit, yung mga kababayan natin, hindi maipaggamot dahil napakamahal ng ospital. Ang dami, Ang daming mga bagay, kaya hindi tayo dapat sumuko. At huwag tayo maniniwala na hindi pwedeng mawala ang corruption. Pwedeng mawala yan. Pwedeng mawala yan. Doon nga sa Baguio City, ginawa na yan ni Mayor Magalong. Doon sa lugar namin sa Pasig City, ginawa na yan ni Mayor Vico Soto. Kaya pwedeng gawin talaga yan. Depende lang yan sa mga mamumuno sa atin. Kaya, yun. Kaya, binabati ko ulit ang mga nagtaguyod nitong People Power sa Quezon City sa pangunguna ni Senator Bam Aquino, si Mayor Joy Del Monte, at ang kaya natin, si Harbite, at yung Mayors for Good Governance. Ayan, marami na rin mga mayor sa buong Pilipinas ang kasapi dito sa Mayors for Good Governance. Ito yung mga tapat na mga naglilingkod
hindi mga korap. Huwag natin kakalimutan ang EDSA People Revolution 1986. Kailangan pirmi natin gugunitain. Kailangan. Mensahe natin sa mga kasapi ng RAM. Alam nyo tayo, yung ating samahan ay hindi samahan na pinanganak kahapon. Yung ating samahan, napatunayan na. Nagpatunay na tayo. Ng lakas ng loob, lakas ng political will. In fact, tayo nga ang nanguna. Isa sa mga nanguna noong 1986 People EDSA Revolution. Kaya yung ating mga liderato, yon ang naging ating mga inspirasyon. Yun ang ating mga naging ehemplo. Sa tibay ng dibdib, sa lakas ng loob, para ipaglaban ang dapat para sa ating bansa. Katulad nila, of course, Senator Gringo Nathan. At sila, ang kanyang mga mista sa Class 1971, PMA. At marami pang iba sa Sandatahan Lakas. Huwag tayong bibitaw. Tuloy ang laban. Laban sa korupsyon, laban sa political dynasty, at magkaroon tayo ng malinis na halalan. Para, ito, napaka-importante ito mga kasama, no? Kailangan magkaroon tayo ng maayos na halalan para makapili ang sambayanan ng mamumuno sa atin sa 2028. Kailangan tignan natin mabuti kung sino yung mga hindi korap, kung sino yung maglilingkod ng tapat, kung sino yung mamamahala, bibigyan tayo ng mabuting pamamahala. Dahil ito lang ang pwedeng sumugpo sa kahirapan. Wala nang iba. Pag masama ang pamamahala, wala tayong aasahan. Kaya ang dapat natin, mabuting pamamahala para na sa ganon, umangat ang ekonomiya natin para mawala ang kahirapan. Yan ang dapat natin gawin. Maraming salamat po. Para sa bansa, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang RAM. Para sa bansa, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang RAM.